Hello guys. So, may isi-share na naman ako sa inyo na kumbaga para sa akin is nakakatawa pero realidad sa buhay ko. So, again guys, ako kasi talagang since bata pa ako is talagang mahilig na ako sa pag what you call this, sa pag-praising kay God, no? Ngunit hindi ako palabasan ng Bible noon dahil nga sa busy ng panahon bilang single nanay na tinatawag, focus ako sa trabaho, pero hindi ako nagpawala sa gabi, sa pagising, sa panalangin sa mahal na Diyos. Sinasama ko siya talaga sa araw-araw sa buhay ko. Ngayon, ito guys, akala ko dati ang Jehovah is yung tinatawag na reliyon. Kaya sabi ko, ay, Jehovah, sa mga brother and sister natin yan. Yun talaga yung pagkakaalam ko. So, ngayon ko napagtanto na ang Jehovah pala, pangalan ng Jesus Christ, o pangalan ng mahal na Diyos, ng Espiritu noong unang panahon. Sa panahon nila ni Moises, no? Ang alam ko, Yahweh, si Yahweh? Yahweh, dahil nakaka-charismatic ako, alam ko pangalan ni Jesus yun. Pero yung Jehovah, ngayon ko lang talaga napagtanto na yun din yung pangalan ni Jesus Christ, no? Jehovah or Yahweh sa Hebreo. So, ngayon ko lang nalaman yung mga ganong bagay. So, again guys, para rin sa kaalaman ninyo, si Jehovah ay may kapangyarihan sa lahat na bagay. Kasi Diyos siya Siya kasi ang Diyos, no? Si Jehovah ay simula at walang katapusan. Yung Jehovah pala, pangalan pala yan ng Jesus Christ nung unang panahon. Pangalan niya pa sa Spirit, si Jehovah, si Jesus Christ nung panahon ni Moises, So, si Jehovah ay matuwid at makatarungan sa kanyang gawain. No? Kasi Diyos siya diba? Kasi Diyos siya. Si Jehovah ay ang sentro ng panampalataya ng mga Israelita at ng Kristiyano. Siya ang Diyos na nagligtas sa mga tao mula sa kasalanan at nagbigay ng pag-asa sa mga tao. So, ang pangalan ng Jehovah ay ginagamit sa maraming salin ng Biblia. Partikular sa mga salin na nakabase sa herbyong stikto. Sa herbyong pananalita siguro pa naman yan. Ganun pa man, may mga ibang salin na gumagamit ng pangalang Panginoong Diyos sa halip na Jehovah. Yes, Jesus Christ, Panginoong Diyos, Ama sa langit, Jehovah, Yahweh, ay iisa, Diyos. Siya yung Diyos na makapangyarihan. So guys, alam na natin kung paano namatay si Propeta Elias, si Propeta Juan Bautista. So gusto kong malaman at ikikwento or isi-share ko sa inyo ang pagkamatay ng ating propetang si Moises. So si Moises, ayon sa Deuteronomio 34, verse 5 to 6 sa Biblia ni Moises ay namatay sa edad na 120, wow, grabe na, sa Moab, at siya ay inilibing sa isang libingan na hindi alam ng mga tao hanggang ngayon. So, ganun pala siya, Ang eksaktong lokasyon ng kanyang libingan ay hindi nakasaad sa Biblia. So, at least, yun ay isang kwento at alam na natin na namatay pala sa edad na 120. Like sa ikamatay rin ni Propeta Elias, diba, napakaganda rin, sinama sa ng ipo-ipo palangit. So, ganun guys, sa panahon ni Moises at sa panahon ni Propeta Elias, napakaganda yung kanilang pagkamatay, kaya silang dalawa ang talagang kasama ni God noong
noong transfiguration si God sa bundok na nanalangin na umiba yung damit na nagdiningning sa puti at saka parang may oil yung kanyang mga buhok ay sa kaliwat kanan niya may dalawa siyang kasama, yun si Moises at saka si Elias, no? So sa kasaysayan ni Moises, bago siya namatay, si Moises ay umakyat sa tuktok ng Pisga na ang Diyos ay ipinakita sa kanya ang lupang pangako. Ano? Diba? So si Moises ay nakakita ng lupang pangako, ngunit hindi siya pinayagan ng Diyos na pumasok doon dahil sa kanyang pagkakamali sa Minerva. So it means mayroong pagkakamali si Moises kaya hindi niya nakita yung tinatawag na lupang pangako, o what I mean, hindi siya nakapasok doon. Pero nakita niya ang lupang pangako. So guys, nakasaad kasi sa Bible natin na sa second life natin, sa pangalawang pagbalik ni God sa atin ay magiging kaharian na ang mundo, no? Magiging bago, malusaw ang mundo at ito ay baguhin. So nakasaad pala talaga sa Bible na ang lupang pangako. Hindi, it means guys, in short, hindi tayo sa langit. Ano? Kasi sa langit walang lupa. Dito sa mundo ang lupa. So, laliman natin yung ating kaalaman sa nakasaad sa Bible. So, ibig sabihin, si Moises ay nagkasala sa Minerva. So, aalamin natin kung anong pagkasala ni Moises sa Minerva. Ano? So, nang kamatayan ni Moises, ay nagtatapos ang isang yugto ng kasaysayan ng Israelita at nagbigay daan sa isang yugto sa ilalim ng pamumuno ni Josue. So, alamin natin yun, ano? Ang kamatayan ni Moises ay hindi nagpahinto sa plano ng Diyos, no? Para sa mga Israelita, kundi nagpatuloy ito sa ilalim ng pamumuno ni Josue. Ang kamatayan ni Moises ay nagtuturo sa mga Kristiyano na ang buhay ay may mga yugto, correct? At ang bawat yugto ay may kanya-kanyang layunin at gawain. O, di ba? Ang kamatayan ni Moises ay nagpapakita ng mga plano ng Diyos ay hindi nagbabago dahil sa kamatayan ng isang tao, kundi ito ay nagpapatuloy sa pamagitan ng iba pang tao. Kaya tayo, kita mo tayo, tuloy-tuloy lamang. Mamatay man yung ating mga propeta, may pumapalit na tagapagsalita ng mga marunong, yung makagawa lang yan, yung talaga, ang puso mo ay nasa Diyos, Alam mo pag ang puso mo ay sa Diyos, madali mo matutuhan ang Bible. Madali mo maunawaan. Kagaya ko guys, sinasabi ko sa inyo, bata pa ako, maka-Diyos na ako. Pero bihira akong bumabasa ng Bible dahil sa sitwasyon ng buhay. Ngunit, nang ako'y bumasa sa Bible at nakikinig sa mga ibang mga sharing, mga fellowship, ang bilis ko maunawaan yung Bible, Dahil gusto mo alamin. Kaya, hahanap ko ng paraan na alamin mo yung mga ganong klaseng buhay o ganong klaseng mga tuloy-tuloy, Para at least, sa pag-upload ko sa mga video ko, yun ang sinasabi na ang makadaan at makakinig, mayroon din silang idea at magbasa rin sila ng Bible at tutukan at unawain. Ganun mo ang buhay. Kagaya sa atin bilang tao ngayon, number 1, naka-first coming na si Jesus Pero sa pag first coming ni Jesus, hindi mo natapos ang punishment natin, hindi natapos yung ating buhay. Kaya nga, magkaroon tayo ng second coming. So, kayo guys, ako, kailangan natin paghandaan yung second coming ni Jesus. Kasi nakalagay ang second coming ni Jesus ay darating sa lihim or patago or parang isang magnanakaw.
At ang isa ay darating siya na nakasakay sa ulap kasama ng pagsalubong ng mga milyon-milyong anghel. So yung dalawang aspekto na yan guys, ay mangyayari ho yan. Yung dalawa na yan. Pero kung paano, yun ang dapat natin alamin. Okay guys, sa susunod, see you again sa next video natin.